So tingnan mo natin ang sitwasyon ngayon ng digmaan ng Ukraine at Russia, mga sangkay, na ito ngang Ukraine ngayon, nagkampo na po sa mismong loob ng Russia at nabaliktad na po ang sitwasyon. Ukraine na po ang nananakop ngayon sa Russia. Hey guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ayun nga po, pag-usapan po natin itong malaking usapin ngayon, international, itong digmaan ng Ukraine at Russia, na ngayon ang nakakagulat, mga sangkay na balita, ang Ukraine na po ang nananakop sa Russia. At nasa loob po mismo sila ng bansang Russia at kinukuha po yung ibang mga lugar. Ganun na po ngayon mga sangkay, critical ang sitwasyon. Pero ako ay medyo kinakabahan pa rin sa posibleng mangyari, no? Sa Ukraine. Baka mamaya, gawin lamang po itong patibong sa kanila ng Russia. Pag-usapan natin yan. By the way, bago tayo magpatuloy, subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.27 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Parami po tayo ng parami. Kaya naman ikaw na hindi pa nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, pag-usapan na po natin ito. Ukraine nagsagawa daw po ng isa sa pinakamalaking drone attacks. Laban po sa Russia, biruin nyo yan mga sangkay. Ganyan na po kabaliktad ngayon ang sitwasyon. O try natin, bago natin panoorin yan mga sangkay, magbasa-basa po tayo ng komento kung mayroon man. God bless Ukraine. Good morning, UNTV. Bulbusin nyo na ang Russia. God bless NATO, America, Ukraine. Mahina pala ang Russia, panakot lang nila yung nuclear. Karma, tapos iyak kayo kapag inatake. Okay, so yan po yung komento mga sangkay ng taong bayan. Well, tingnan po natin ang balitang to kasi isa daw po ito sa napakalaking pag-atake ng drone mula po sa Ukraine, mismong sa loob ng teritoryo ng Russia. Inihayag ng Russian Defense Ministry na nawasak nito ang nasa 45 drone ng Ukraine sa isang gabi. So 45 na mga drone yung nasa kote o na-intercept nitong Russia sa isinagawang pinakamalaking pag-atake nitong Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Nakakagulat, no? Parang dati lang, ang lagi nating nababalitaan mga sangkay, Russia yung umaatake sa ganitong lugar ng region ng Ukraine. Pero ngayon, mga sangkay, ibang-iba na po yung balita. Ang nakikita na po natin, Ukraine na po yung umaatake at Russia naman po yung dumedepensa. Ayon kay Mayor Sergei Sobyanin, nasa Moscow ang 11 sa mga ito. Dagdag nito, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon. Sinabi rin niya na ito ang isa sa pinakamalaking drone attacks sa bansa. Aniya, may mga drone din na namataan sa Podolsk, isang syudad na timog ng Moscow. Nangyari rin ang atake sa gitna ng paglalakbay ni Russian President Vladimir Putin patungong Chechnya. Grabe, no? Walang patawad na po itong ginagawa ngayon ng Ukraine, mga sangkay. Talagang nanggigigil sila. Pero marami na po ang nalaga sa side ng Ukraine. Libo-libo na po mga sangkay. Yun yung nakakalungkot na realidad sa digmaan na ito. Pero ngayon, mukhang umaano na sila kumaganti na po sila So malamang, yung nalalagas naman po sa kabila, sa Russia naman. Kasi biruin nyo, ayon sa report, nakapagkampo na po sa loob ng Russia itong Ukraine. Kasi itong border, ito lang yan mga sangkay, yung border ng Russia at Ukraine, patag lang po yan mga sangkay. Check po natin. Try nating tingnan. Patag lang po yan Ukraine, Russia, border. Ayan lang po yan mga sangkay, Try nating tingnan. Kaya kaya madaling napasok nitong Ukraine itong Russia. At ganun din po kadali na mapasok ng Russia itong Ukraine. Ayan lang po mga sangkay,
Napakalapit. Napakadikit na dikit. Kaya nga po ayaw ng Russia na itong Ukraine, isasali po sa NATO. Kasi once na sumali itong Ukraine sa NATO, wala na po silang laban. Ipatag lang po itong lugar na itong mga sangkay. Madali lang pumapasok. So, yun po yung dahilan. Ayan, no? Russia, Ukraine. Ito lang yung border, di ba? Ngayon, dahil nga madaling mapasok ng kabilang kampo, kabilang panig, ang both side. So, padependehan na lang mga sangkay kung sino ang malakas sa digmaan. Noong una, Russia po umaatake, pumapasok sa Ukraine, pinagsasakop po yung mga lugar ng Ukraine. Ngayon, baliktad na. Ang dumidepensa naman ngayon Russia at ang umaatake ng Ukraine, pinasok na po mismo nila ang loob ng Russia. Yan na po yung sitwasyon ngayon. Nabaliktad na. So, balikan po natin itong balita. Upang makita ang local troops at volunteers na handang sumali sa gyera. Ito ang kaniyang unang paglalakbay sa loob ng 13 taon. Ayon naman sa Air Force ng Ukraine, nawasak din ito ang 50 to 69 Russian launched drone sa isang gabi. Ayun na. Nung nagsagawa naman po ng pag-atake, ang Russia, madali lamang po na nawasak nitong Ukraine. Ibig sabihin, mga sangkay, talagang capable na sila ngayon sa digmaan na ito. Kayang-kaya na po nila makipagsabayan. Wala lang gagamit ng nuclear. Pero kasi ang Ukraine, mga sangkay, lahat ng gamit nila ay sinusupply po ng West countries. Kaya nga po, marami ang natatakot na baka gamitin ng Russian president na si Putin itong kanilang nuclear just in case na wala na po silang choice. Gamitin hindi lang sa Ukraine kundi lahat ng mga kakampi ng Ukraine sa buong Europe, papuntang Amerika. Pero sa ngayon mga sangga, ito po yung tinitingnan natin. Hanggang kailan tatagal ang Ukraine sa loob ng Russia? Kasi kampo po, teritoryo ng Russia. Ibig sabihin, kabisado po ng Russia niyan. Sinabi ni dating Russian President Dmitry Medvedev na mas malayo ang tsansang makipagnegosasyon ang Russia sa Ukraine matapos nitong atakihin ang Kursk. Ayan na. So mukhang wala na po. Tatagal na naman po ang digmaan na itong mga sangkay since may pag-ataking ginawa. Mukhang tatagal po ito. Ayan nagsabi na po, wala na pong negosasyon na magaganap. Malabong-malabo na. Pinasok nila ang Rio namin. Ganun sinabi po ng Russia. Noel Paul Yarko humahataw sa... Okay. So ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po dito na nangyayari? Mukhang nabaliktad na po ang sitwasyon. Kayo ba ay masaya na ang Ukraine naman po ang umaatake? Pero ang tanong ko dito sa inyong lahat, ano sa tingin nyo? Tatagal pa kaya ang Ukraine sa loob mismo ng teritoryo ng Russia? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now I invite you guys, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.